So another useful sentence pattern or grammar patterns for everyday conversation. Te kara denaito or te kara nakeriba. So paano ba i-construct to? So dapat yung verb natin dito naka-te form plus kara denaito plus yung ating main clause. So ano bang ibig sabihin nito? Unless or until A happens, B cannot happen. Or you must do the A before B. Ibig sabihin, hindi pwede mangyari ang pangalawang action hanggat hindi mo pa nagagawa itong first action. Like for example, hindi ka makakapagbakasyon hanggat hindi mo pa nakukuha ang passport mo. So in Japanese, passport o totte kara denaito, ryoko ni ikemasen. O kaya, passport o totte kara denakeriba, ryoko ni ikemasen. Next example, hindi ako makakapag-aral kapag hindi pa natutulog ang mga anak ko. Kodomo ga nette kara denaito or kodomo ga dette kara denakeriba, benkyo dekimasen. Okay, next example. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko pa nakikita ang resulta ng exam. So, ang Japanese sa resulta ng exam ay testo no keka. So, laging tatandaan dito yung verb natin, gagawin nating te forms. In this sentence, yung verb natin is mimas. So, dapat ay naka-te form, mite. Testo no keka o mite kara denaito, anshin dekimasen. So, sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, patingin ang sample sentence niyo dyan sa ating comment section. And follow for more.